Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. My name is Camille at ako ang bibang super mom ng Calamba, Laguna. Matagal na akong nakikinig ng Dear MOR. Panahon pa ni DJ Yasmin, super tutok na ako sa inyo. Gustong-gusto ko kasing nakikinig sa kwento ng ibang tao. Ewan ko ba, lumalabas ang lahing chismosa ko kapag nakakapakinig ako ng mga kwentong na-feature nyo. Popoy at Bea, napamessage ako sa inyo ngayon kasi gusto ko sanang ibahagi ang kwento ko at ng anak kong si Kath. Maliit pa lang itong si Kath, iniwan na kami ng daddy niya. Naiwan sa akin ang responsibilidad na alagaan ng anak ko na mag-isa kasi sumama na sa ibang babae ang magaling niyang ama. Popoy at Bea, aminin ko na nung una medyo nahirapan ako sa pag-aalaga sa anak ko. Nung pinagbubuntis ko pa lang si Kath, inaasahan ko na dalawa kami ng daddy niya na mag-aalaga sa kanya. Hindi ko naman inakala na kung kailan nandyan na ang anak namin, saka naman mawawala ang asawa ko. Popoy at Bea, mabuti na lamang talaga at marami akong supportive na amiga na tumulong sa akin. Isang mabilis na shoutout lang kila Allison, Jessa at Francine, ang pretty godmothers ng aking baby girl. Silang tatlo ang talagang tumulong sa akin simula nung umalis ang magaling kong mister. Hindi ko ma-imagine kung ano ang nangyari sa amin ni Kath kung wala silang tatlo. Popoy at Bea, hindi naman sa pagmamayabang, pero bata pa lang itong anak ko, makikitaan mo na ng ganda talaga. Actually, Popoy at Bea, ang mga pretty godmothers ni Kath talaga ang unang nagbigay sa akin ng idea na bakit hindi ko daw ilaban sa mga beauty pageants itong anak ko. Nung una, medyo hesitant akong isali si Kath sa mga ganon. Kaso nga lang talagang mapilit itong mga amiga ko. Manang-mana daw sa ganda ng mommy niya si Kath. Tapos, hindi ko ilalaban? Popoy at Bea, bilang utu-utu ako, gora na kami ng anak ko sa mga pageant na yan. In fairness naman, nananalo naman si Kath na mga second runner-up, ganon. Problema nga lang, bilang competitive ang lola nyo, hindi tayo napayag na runner-up lang ang ganda ng anak ko. Kung hindi lang din naman queen ang makukuha ng baby girl ko, thank you na lang. Our cutest
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Okay. Nakakaloka. O, di ba? Mini miss you. O, lahat tayo sabay-sabay ma-LSS ng bonggang-bongga. Nakakalimutan yun, no? Hello, madlang people. Mabuhay. Parang nakaka-happy lang, nakaka-good vibes lang ng bonggang-bongga. At nakakaloka din etong storya natin. Kaya pala hashtag Dear MOR, mabuhay. Hindi pala mabuhay. Mabuhay! Ganon! Mabuhay, eme! O, ganun pala yung peg ng story natin for today. Ang story ng isang, aminin natin, stage mother. Kaya shout out sa lahat ng mga stage mother for today's video. Umamin na dyan. Yung talagang, anong tawag dito? Nung Junticels pa lang, nung nalamang babae, o diba, ang layo-layo na ng mga iniisip na ng mga future plans, isasalit sa mga pageant. At alam mo, I swear, no, parang feeling ko lahat ng mga, lahat ng mga baby girls, minsan nang sinabihan na, oh, magiging Miss Universe yan. Oh, magiging yan? Beauty queen yan, yung mga ganyan-ganyan. Kasi parang yun yung peg kapag ka, alam mo yon, maganda or cute yung isang bata or isang baby girl. I swear, kami mga magpipinsan na mga babae, feeling ko lahat kami nasabihan ng ganyan. O, isali nyo sa pageant yan. Pwede maging Miss Universe yan, Miss Universe. Oh. Diyos ko. Sa true, di ba? Aminin nyo, alas karamihan ng mga baby girl talagang pinig ng mga magulang, lalo, kung hindi man nung magulang, nung nanay, yung mga lolo't lola, or yung mga tito-tita. Basta babae, ayan, i-dress up, pagagandahan, isasali sa pageant, lalo na kung talented, mahilig kumanta, sumayaw, nakikitaan ng potential, ganyan. Uy, sali niyo sa pageant, ganyan-ganyan. Diyos ko. Kasi sino ba naman, di ba, ang, let's say, magulang or guardian, ang hindi matutuwa kapag nanalo sa pageant yung anak, at nasabihan na maganda, talented, yung mga ganon-ganon. So, parang naging na siya, parang low-key, basihan na siya ng isang, pagiging cute o maganda ng isang bata kapag kasinali nyo sa pageant at nanalo. Alam nyo, anong tawag dito? Nakakatuwa yung mga may mga pageant na mga ganyan para sa mga kids, diba? Yung, anong tawag dito? Rarampa, magta-talent portion, yung mga ganyan. Cute, nakakatuwa para sa ating mga matatanda, lalo na. Pero syempre, diba, kailangan, pinipili nyo talaga, lalo sa mga magulang dyan, pinipili nyo kung saan nyo isasali yung anak ninyo. At utang na loob sa mga stage parents dyan, you have to make sure na game din sana yung anak ninyo kapag gusto nilang sumali sa mga beauty pageant na mga ganyan. Kasi alam nyo, aminin nyo, may mga magulang na, sali tayo sa pageant, sumali ka ganyan-ganyan kasi may mga cash prize ganyan-ganyan. Pero alam mo, ayaw naman ng bata. Diba? Hindi naman bet ng bata. Hindi naman niya naiintindihan anong ginagawa niya, or like bakit siya pinapasuot ng mga magaganda, o sinasabihan lang siya ng instruction, maglakad ka ganyan-ganyan, model, Chinese, ganyan-ganyan. Diba? So, make sure na kapag kaisasali nyo yung anak niya sa mga pageant na ganyan, tignan nyo yung mga gagawin, yung mga mechanics, okay? Gown lang ba ang isusuot? Talent portion, question and answer portion, yung mga ganyan. Yan, yung mga okay yan. Basta, tingnan yung maigi at tingnan nyo yung crowd. Kasi, anong tawag dito, kailangan yung i-prioritize syempre yung safety ng anak ninyo. Okay? At saka, anong tawag dito, i-prioritize nyo rin, isipin nyo rin maigi saan nyo ine-expose yung anak ninyo. 'Di ba? Kasi aminin natin o sinasali natin sa ganyan, pero like hindi naman talaga nila naiintindihan what's happening. Why do I have to walk
with a really nice dress, case-to-case basis depende sa edad, 'di ba? Bakit ko kailangang maglakad sa stage na ang ganda ng damit, tapos magpo-post ng mga ganyan-ganyan, 'di ba? Kakanta, sasayaw, yung mga ganun-ganon. Syempre ipaintindi yung maigi dun sa bata at saka sa mga magulang. Kasi alam nyo, meron akong napanood na ang tawag dito, pageant sa probinsya. Hindi ko na sasabihin sa probinsya. Basta meron akong napanood na pageant. Alam mo yung mga bata, mga kids, pero parang hardcore na Miss Universe na pang matatanda na. Alam mo yon, yung mga gown na pinasuot is hindi pang bata. Like, yung design is like pang dalaga or pang adult, imbes na yung puffy princess na alam mo yon, cutie patuti, pero hindi, like shape yung katawan, merong slit, tapos merong shiny shimmering splendid mga sequins sa mga ganyan-ganyan. 'Di ba? Kaya dapat age appropriate pa rin yung ipagawa nyo sa anak ninyo. Kasi ang tawag dito, kasi hindi nyo alam ano yung pumapasok sa utak ng bata, saan nyo siya ine-expose. Kapag kabata pa lang, sinasalan nyo na sa mga pageant na mga ganyan. Tinuturuan nyo bang maging competitive yung anak ninyo o nape-pressure siya just to make you happy? Lalo na kapag kabata pa, kapag maliit pa lang, tapos tinaon-taon mo, as in lahat na lang ng alam mong beauty pageant, sinasali mo yung anak mo. Diyos ko, maawa naman kayo. Maawa kayo dun sa bata. 'Di ba? I'm sorry, pero yun talaga, oo, piliin nyo yung mga pageant or yung mga pa-contest na kung saan isasali nyo yung anak ninyo. Kasi dun sa napanood ko talaga, parang pinipilit nilang gawing mature yung bata. Bata pa yon, 'di ba? Pinipilit nilang gawing parang beauty pageant na binibining Pilipinas Miss Universe, bata pa yon. Tapos yung mga talent portion, yung mga suot ng mga bata, talagang crop top and all that, ang ikli ng mga shorts. I don't know about you guys, no? Pero i-consider nyo gawin yung appropriate, age appropriate, lahat ng ipasusuot nyo sa mga anak ninyo. Kasi you have to accept na the world is not innocent and the people around you are, not all of them are normal adults. Marami dyan ang mga may saltek at medyo mala-predator at ang dating at talagang alam mo yon. You know what I mean? Yung mga talagang target, nanonood ng mga kiddie pageant dahil it's something na, hinahanap ng utak nila or something like that. Real talk lang po sa mga magulang. Okay? Kaya I have nothing against yung mga pagsali ng mga pageant na mga ganyan. Basta make sure na i-prioritize nyo pa rin yung safety ng anak ninyo at alamin nyo what goes behind the scene at alamin nyo sino yung nag-handle ng pageant at kung safe ba yung anak ninyo. 'Di ba? Yung sa Showtime, well, definitely safe yung mga bata dyan kasi may mga standards dyan, yung mga nagbabantay dyan, pero yung mga independent pageants, lalo na sa mga, yung dadayo ka pa sa ibang lugar para lang sumali sa mga pageant na mga ganyan. So, careful lang tayo mga mommy bells sa pagsali sa mga anak natin at make sure na gusto ng anak nyo. Trip ng anak nyo yung trip ninyo. Hindi yung pupwersahin nyo yung anak ninyo just for the sake na ma-expose yung beauty niya, baka sakaling may makadiscover sa kanya, or para for the sake of the prize maybe. So, dahan-dahan kayo mga magulang, okay? Anyway, sabi ni Renny Boy, pag magpapa-pageant naman, dapat right age na, mga 21 pataas, ganon. Mga 21 pataas, well, pwede naman pwede naman mga teens, pwede rin namang mga bata, as long as yung wardrobe, yung mga activities is age appropriate. Oo, lalo na talaga yung mga wardrobe, utang na loob, wag kayong magsuswimsuit competition
ng maliit na bata, top or teenagers, 'di ba? Utang na loob. Pag ang pageant merong swimsuit competition tapos ganong edad, red flag. I'm sorry, that's red flag. Okay? Kaya yung mga magulang dyan utang na loob. Ayusin niyo yung mga desisyon niyo sa buhay. Dahil, anong tawag dito? Yes, maganda or pogi yung anak mo, pero at what cost? 'Di ba? Sa ine-expose mo yung bata. So kapag ang pageant ganun, may swimsuit competition, utang na loob. No, thank you. And you know what? I-report nyo yan. Bakit may swimsuit competition sa bata at saka sa teenager? 'Di ba? Kahit pa sabihin natin one piece lang yan, no. Okay? Kapag ka mga ganyang edad, hanggang gown lang po tayo na age appropriate din. Okay? Anyway, may mga comment ba kayo sa ating first part? Kasi no, etong si letter sender natin, si Camille, parang hindi ko napupusuan yung peg ni Camille kasi sabi niya nananalo naman pero like second runner up, ganon at ang peg pa niya, kung runner up lang din naman ang anak ko, no thank you na lang. Ay, hindi rin maganda yung mga ganyan. Bakit mo ba isasali yung anak mo sa pageant? To prove na ang anak mo ang pinakamaganda, number 1, pinaka-talented, pinakamatalino, ganyan-ganyan. Anong ituturo mo sa anak mo kung hindi mo siya tuturuan kung paano tumanggap ng pagkatalo? Nako, Camille, hindi ko napupusuan yung first part, yung ending ng first part ng letter mo. Parang tinuturuan mo ang anak mo na, anak, ikaw ang the best among the rest. Walang tatalo sa'yo, kaya dapat ikaw ang panalo. Kapag hindi ikaw ang panalo, ay, bakit? Bakit ganon? Ano yan, luto? O di naman kaya, bakit hindi ikaw ang panalo? Siguro kulang ka sa practice, kulang ka sa alam mo yon, ang dami-dami yung pwedeng iturong hindi magaganda kapag kaganyan yung mother. 'Di ba? Ayoko talaga ng mga stage mother. Okay lang yung stage mother na like, talagang dinodocument lahat, ganyan-ganyan. Pero yung stage mother na tuturuan mo na, anak, kailangan mong talunin lahat yan. Na, anak, huwag ka masyado makipagkaibigan sa mga ganyan. Kailangan focus ka lang dun sa pageant. O kaya kapag ka feeling mo natalo yung anak mo, ikaw talaga, aapila, hoy, bakit natalo ang anak ko? Ganda-ganda ng anak ko, siya pinakamaganda dyan, siya pinakamatalino dyan, ganyan-ganyan. Wait it, ma'am, Kapag ka natalo ang anak ninyo, may mga pagkakataon na pwedeng wag nang ilaban, lalo na kapag ka pageant. Kasi, okay sabihin nating luto or what, pero ano bang papatunayan mo kapag ka nilaban mo yan? 'Di ba? Anong makukuha mo sa kapag ka inaway-away mo yung mga judges, inaway-away mo yung mga organizers, bakit hindi nanalo yung anak mo? Anong ituturo mo sa anak mo noon, 'di ba? Na kapag ka natalo ko at alam ko namang ginalingan ko, dapat makipag-warla ako. Ganun ba yun, mommy? Wait it. Kapag ka kunwari natalo ang anak mo, kahit pa sabihin nating obvious na luto, hayaan mo na, hindi worth it ng eskandalo, hindi worth it ng oras at stress. At saka, anong tawag dito, ang isipin mo na lang, ay, hindi maganda yung pageant na yan. Okay lang, anak, oo. At natalo ka kasi alam mo yon, hindi maganda yung luto or pinag-usapan na or like meron na talagang designated na panalo. Let's not waste our time dyan, anak. Let's not waste your talent. They don't deserve to see your talent kung ganyan lang din naman ang pagkaka-organize ng pageant. Di ba dapat mga ganun? Hindi yung Gina G na klase ng nanay na halimbawa mabunggo lang ng slight yung anak mo. Hi! Keme-keme. Ay, pero alam nyo, ang daming ganyan. Ang daming ganyan ng mga magulang, lalong-lalo na yung mga magulang na, eto real talk lang ha, at eto na-witness ko to sa mga events na pinag-hostan ko kasi nakapag-host na ako ng ilang mga tawag dito, talent, actually hindi siya pageant, but more of a talent competition ng mga kids, ng mga teens. Dami ko na na-host na mga ganyan. At yung mga nanay talaga na stage mother na Gina G, yan yung mga magulang na Gina G din gawing artista ang anak. Real talk lang. Seryoso. Oo. Kasi sinasali nila yung mga anak nila
Well, yung iba for experience, 'di ba? O kaya for dahil may talent nga naman, 'di ba? So gamitin natin yung talent. Pero yung iba, ginagamit nila yung mga competition na mga ganyan for exposure, for posting on social media, for boosting yung anong tawag dito, for boosting yung presence ng anak niya sa competitive community at yun nga sa social media kasi balak nga gawing artista, kasi cute, maganda, talented, ganyan. Real talk lang. Pero tingnan natin, sa second part, kung ganyan ba talaga si Camille, o may pinaghuhugutan ba siya, or what, or may, redeeming factor ba sa bandang dulo-dulo. Kaya, halika na. Tingnan na natin ang second part ng story ni Camille dito sa #Dear MOR. Mabuhay! Kasama niyo po, Gorgeous B, Bea Bells. Popoy at Bea, hindi ko na mabilang kung ilang beauty pageants for kids ang nasalihan namin ng anak ko. Basta may kinalaman sa ganda, talagang join kami. Kailangan ng school na ng muse, game kami. Need nila ng model para sa mga school billboards, I say no more, G kami. Pero don't get me wrong ha, pinapasali ko si Kath sa mga ganitong klaseng events kasi may ibubuga ang anak ko. May mga strict rules naman ako pagdating kay Kath. Isa na nga sa mga rules na yon, hindi dapat maapektuhan ng mga pageants niya yung pag-aaral niya. Siyempre, aanhin ang ganda kung wala namang laman ng utak, di ba? Popoy at Bea, bilang successful nga ang anak ko pagdating sa mga extracurricular activities na yan, syempre, marami din siyang mga haters. Maraming parents ang pumupuna sa akin at sa anak ko. Wala na sigurong mas lalala pa sa mag-inang itago na lang natin sa pangalang Greta at Beth. Sila kasi yung matuturing ko talagang karibal namin pagdating sa pageant scene. Lagi kasi silang nakatingin sa likod namin. Kapag second runner-up si Kath, third sila. Kapag first runner-up kami, nakasunod lang sila. Alam na alam ko kapag nagpapakalat sila ng chismis sa amin kasi nahuhuli ko sila mismo. Popoy at Bea, tulad nga ng nasabi ko kanina, competitive akong tao. Nung nalaman ko kung ano ang pinapakalat nitong si Greta, gumawa ako agad ng solusyon para mapatigil sila. May upcoming parade ang school nila Kath at napili nga kaming sumali. Nalaman ko din kasi na kasali din sa parade itong si Greta. So talagang super binuhusan ko ng effort ang magiging float ng anak ko. Kailangan maging queen of the parade ang baby girl ko para mapatahimik kong itong si Greta. Popoy at Bea, talagang nag-hire ako ng stylist. Kumuha ako ng designer na gagawa ng float at kung ano-ano pa. Nagbunga naman lahat ng effort ko kasi after ng parade, sa wakas, naging top 1 ang baby girl ko. Sila Greta at Beth, hindi man lang pumasok sa top 3. Sobrang saya namin mag-ina nung araw na yon. Sabi nga ni Kath, finally daw, she's the top. Yun lang naman ang gusto ko yung maging masaya ang unika iha ko. Gusto kong ma-feel niya na someone out there cares for her and will do everything to make her happy. Hanggat gusto pa ni Kath ang mga pageant na to, at basta hindi pa nagsasuffer ang grades niya, tuloy lang kaming mag-ina sa pagraampa. Well, dito ko muna tatapusin ang kwento namin, Popoy at Bea. May sasalihan na kaming pageant ni Kath. Sana magpatuloy ang swerte namin. Maraming salamat sa pag-feature ng kwento namin. More power sa inyong dalawa at sa inyong programa. Lubos na nagmamaganda, Camille. Tara na bumalik! Sobrang Pinoy, ang nanong Pinoy! Patintero, tumbang puso, agawang base, wag papatalo. Pitik bulag,
Hide and seek, luksong baka, luksong tinik. Unggoy-unggoyan, sipat siya to, huwag gagalawin mga pamato. Jack and Boy, hali-hali hoy, kung sinong matalo siyang unggoy. Tara na, bumalik sa pagkabata. Sumayaw, gumalaw. Come on everybody, let me hear you sing. Da-da-da, 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 da-da-da. Game na ako, game ka na ba? Da-da-da, da-da-da, game na ako, game ka na ba? Palo, sebo, kalahoyo, holen butas, ubusan tayo. Luksong lubid, sambunot, araw nilim, agawan yung bahay-bahayan, trumpot piko, saw-saw suka, mahuli taya. Takip, silim, pikit mata, dapat ko hulaan kung sino ka. Tara na, bumalik sa pagkabata. Sumayaw, gumalaw. Come on everybody, let me hear you sing. Da-da-da, 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 da-da-da. Game na ako, game ka na ba? Da-da-da, da-da-da, game na ako, game ka na ba? Tara na, bumalik. Stop and enjoy ang larong Pinoy. Tara na, bumalik. Game na ako, game ka na ba? Tara na, bumalik sa pagkabata. Sumayaw, gumalaw. Come on everybody, let me hear you sing. Da-da-da, 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 da-da-da. Game na ako, game ka na ba? Da-da-da, da-da-da, game na ako, game ka na ba? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Oras natin 1:51 at dyan na nga nagtatapos ang kwento ni, oh my God, our stage mother Camille. Oo, Camille. Alam mo, Camille, there's nothing wrong kapag ka you're competitive, no? Kapag ka tinuturuan natin yung anak natin na gawin yung best, ibigay ang lahat, at maging dedicated sa mga bagay na gusto nilang gawin. Lalo na kapag ka yung bagay na yun, nakakabuti talaga sa kanila, nakakatulong sa pag-develop ng self-confidence nila, ng self-love nila, at alam mo yon, yung nakakatulong magturo sa kanila ng mga lesson para patungo sa pagiging mature nila. 'Di ba? Okay tayo dyan, push tayo dyan. Kaya lang, medyo red flag, aminin niyo mga kamarkado. Medyo red flag tong si Mami Camille. Camille, medyo red flag ka dun sa part na, let's say, merong kang kakompetensya at talagang nagdo-dwell ka dun sa thought na may kakompetensya kami, kung nasan kaming pageant, nandun sila. Pero you know, they're always like behind us. We're always one step ahead. 'Di ba? Hindi man kami winner, pero definitely mas lalong hindi sila winner. Alam mo yung ganung mindset? Tapos, to the point na, si Camille parang fixated na actually dun sa kakompetensya niya. Di ba, ginalingan niya yung float nung Junanaki niya, nag-hire pa siya ng mga ganyan, para matalo yung kakompetensya niya. So, Camille, sino ba sa tingin mo ang talagang panalo o talo dito? I think, I don't know, well,
kung totoo man na nagpapakalat talaga ng chismis yung kakompetensya mo, well, that's also a red flag, but that's their story. Pero we're going to focus on you, di ba? The fact na, alam mo yon, itong kakompetensya mo hindi nawala sa isip mo at talagang ginilingan mo for the sake na matalo sila, parang talo ka na rin doon. Kasi naglabas ka ng energy at effort para lang doon sa kakumpetensya mo or doon sa kaaway mo. 'Di ba? Ang tunay na panalo, unbothered. 'Di ba? Ganun ang tunay na panalo, Camille, when you don't really care. Or you may care kasi syempre gumagawa sila ng mga chismis, sabi mo, behind your back. You care kasi they're doing something bad behind your back tungkol sa'yo at sa anak mo. Pero hindi ka yung parang obsessed doon sa pinaggagawa ng kaaway mo. Gets mo ba? Kasi ganun yung mga kabarkada, kapag naging obsessed ka doon sa kaaway mo, kahit pa sabihin natin one step ahead ka, patas lang kayo. Kasi hindi siya mawala sa isip mo eh. Diba? Tapos lahat ng gagawin mo, palaging siya yung iniisip mo, ito gagawin natin para matalo natin si ganito. Diba? So, yung ginagawa mo is hindi para sa kaligayahan mo, para sa kaligayahan ng anak mo, pero para dun sa satisfaction na, oh my God, natalo ko yung kalaban ko. Diba? So, ano pa rin sila? Number 1 pa rin sila sa isip mo. So, talo ka doon. Diba, Mami Camille? Ang tunay na panalo, unbothered. Ganun yun. At saka, Mami Camille, eto ha, yung pinaggagawa mo ba yan? Aware ba si Kath? Aware ba yung anak mo na, anak, gagawin natin to para matalo natin si Greta at si Beth? Sinasabi mo ba yun sa anak mo? Kasi pag sinasabi mo yun, my God, that is so not good. Huwag mong tuturuan yung anak mo na it's not even competition anymore. Gumagawa ka ng away. Tinuturuan mo ang anak mo paano makipag-away, paano talunin ang kaaway. 'Di ba? Huwag mong tuturuan yung anak mo ng ganyan, Mami Camille. Oo, I mean, sige, kung ganyan ka ka-competitive, oh my God, ano yun? Sarilinin mo, oo, teka lang, akin ba yun? May naririnig akong may tumatawag. Saan yun? Sa akin ba yun? Ay, oo nga, sa akin. Ay, sorry. Ayan, anong tawag dito? Kung ganun ka, sarilihin. Ayan. Sarilihin mo. Kapag ka, alam mo yun, ganun ka competitive, gusto mong talunin yung wag mo i-chika sa anak mo, anak. Etong si Greta at saka kaaway natin yan, ha? Kailangan talunin mo yan. O, mag-isip tayo ng paraan para natin sila talunin. Like, kontrabida, Mami, at matuturuan yung anak mo ng ganun. Kasi alam mo, kapag ka lumaki yung anak mo na ganyan ang ugali mo, pagdating niyan sa school, kapag meron siyang nakatapat na mas magaling sa kanya, may hirapan siyang tanggalin yung pagkatalo niya. May hirapan siyang, may hirapan siyang makipagkaibigan to anyone na parang feeling niya threat sa kanya. Actually, baka nga isipin niya lahat ng mga babae, lalo na magaganda, cute, threat sa kanya. Ganon na magiging implication yan, Mami, sa anak mo. Kaya alam mo yon, okay, ganyan ka na, competitive ka, pero wag mong i-chika lahat sa anak mo. Wag mong turuan ng anak mo kung paano gumante, kung paano gumawa ng plano laban sa kung sino mang tao. Yun, period. Okay? Pero, and make sure na yung mga sinasalihan yung pageant na yan, make sure na talagang genuinely happy yung anak mo. Kasi baka mamaya, ginagawa niya yan, kasi yan ay kinalakihan niya. Kasi lumaki siya na palaging ganun. Gets mo ba? So, i-assess mo rin sana, Mami Camille, yung anak mong si Kath, kung talaga bang naiintindihan niya etong mga pinaggagawa ninyo at kung ano ba talaga ang purpose. Sige nga, Mami Camille, ano bang purpose mo? Bakit mo sinasali si Kath sa mga pageant na ganyan? Na tipong hindi lang isang beses, hindi ka makontento sa 1, 2, 3 beses. Kailangan bawat pageant or competition na marinig mo, kailangan isasali mo si Kath. Anong end goal mo? Yung totoo, Camille. Is it to teach your daughter self-confidence sa harap ng maraming tao? Anong tinuturo mo? Diba?
sa mga ano din, sa mga mommy dyan, kapag kasuki kayo ng mga pageant, anong goal nyo? Kung bakit nyo sinasali yung anak nyo sa mga pageant? Nag-e-enjoy ba yung anak ninyo? And kapag natatalo ba siya, natuturuan nyo ba kung paano tanggapin yung pagkatalo at paano improve pa yung sarili? At pag nananalo ba siya, natuturuan nyo ba paano maging humble? 'Di ba? I-assess nyo, hindi yung sali lang kayo ng sali ng pageant dahil lang sa maganda yung anak mo, talented yung anak mo, or dahil lang sa may budget ka pang sali, or dahil sa nag-e-enjoy kayong dalawa ng anak mo. Hindi lang dapat ganun. Kasi everything na gagawin nyo, kailangan may reason. At everything na ginagawa nyo, nakaka-apekto yan sa development ng bata, sa development ng anak mo, Camille. So, kalma, Camille, ha? Please, bago kayo sumali sa mga pageant pa, gumawa ka ng self-assessment. Unahin mo muna yung sarili mo. Tapos, you observe your daughter, you talk to your daughter kung, Kath, natutuwa ka ba talaga sa ginagawa natin? Nag-e-enjoy ka ba talaga? Oo, kasi kung ayaw mo na, kung napapagod ka na, we can stop naman. Dapat ganun, be open-minded. Hindi yung porket hindi nagsasuffer yung grades niya, go, Gina G ka lang. Kasi, alam mo, ang daming pwedeng extracurricular activity ng anak mo at hindi lang yung pageant. Na-try na ba niya mag-sports? 'Di ba? Na-try na ba niyang mag-try ng iba't ibang mga hobbies like siguro painting, musical instruments, 'di ba? Kasi baka mamaya nakukulong mo si Kath sa pageant lang. 'Di ba? You let your daughter choose, give her the freedom if she wants to try something else, and let her enjoy her kabataan. Kasi I swear, sa dami ng pageant na pinapasali mo sa anak mo, the pressure every time, hindi mo lang siguro napapansin, hindi mo nakikita, pero yung pressure, ibang nagiging epekto niyan sa anak mo. Lalo pa pag natatalo yung anak mo at nakikita niya na, oh my God, Gina naman po yung nanay ko, galit na naman po yung nanay ko, oh my God, may ginawa ba akong mali, ganyan-ganyan. Diba? Nakakalungkot, honestly, kapag ayokong questionin yung parenting skills ng ibang mga parents dyan, ng ibang mga nanay o tatay dyan. Pero, ang tawag dito, ako talaga, ang gusto ko talaga kapag sa mga kabataan, let them enjoy their youth, yung pagiging bata nila, hayaan mong maglaro, hayaan mong magkaroon ng maraming kaibigan, hayaan mong makatry ng ibang mga bagay like sports, like ibang mga hobbies, at hindi lang puro sa kung saan ka nag-e-enjoy, mommy. Gets niyo ba, mga kamarkada? Oo, kasi naranasan ko nili. Yung, alam mo yun, yung pressure to be the best in something just because you're pretty or you're talented. Alam mo yon. Kaya ako talaga, pagdating sa, lalo na babae ako, pagdating sa daughter ko, talagang bibigyan ko siya ng freedom. Anong gusto mong itry? Anong gusto mong gawin? Alam mo, kahit hindi siya consistent sa isang bagay, magta-try siya ng iba't iba. Kasi eventually, makikita niya kung ano talaga yung gusto niya, kung saan siya mag-e-enjoy. At doon ako magsusupport talaga sa kanya. Kung gusto niyang sumali ng pageant, ng competition, sige, sali tayo dyan. Pero, hindi ko siya isasali ulit unless sasabihin niya na, mami, gusto ko ulit sali dyan, ganyan-ganyan. Gets niyo ba? Oo. Ang tawag dito, putulin niyo po may term dun yung generation trauma. Generation trauma, something like that. Oo, na has been going on for a very long time na. Yung putting pressure to a child to do something just because he or she is good at it, na kahit hindi na siya nag-e-enjoy, pero dahil magaling siya doon, gawin mo yan, ulit-ulitin mo yan, kailangan manalo ka. Alam mo yung mga ganon. I'm sorry. I'm so done with that kind of upbringing. Kaya, again, this is just me. Kanya-kanya tayo ng parenting skills. So, ayokong questionin or sabihin mali ang mga parenting skills ng mga tao. Pero,
importante you assess yourself and you assess your child and be open-minded. Hindi lang sa porket ikaw magulang, ikaw ang masusunod at feeling mo ikaw ang nakakaalam kung ano yung tama sa anak mo. Kasi kung palaging ganon, na palaging tama ang magulang, bakit may mga broken, di ba? Bakit may mga broken na matatanda ngayong yung sumunod na generation? Bakit sila may mga personal trauma? Bakit sila may mga fears? Bakit sila may mga issues about themselves or trust issues sa ibang mga tao? 'Di ba? Kung palaging tama yung parents, because that's not always the case. Okay? Anyway, basta tayo ng mga comments. Sabi ni Renny Boy, ang tunay na panalo ay marunong magpakumbaba anuman ang kahihinat na ng larangan na kanilang pinasok. Very true. Sabi ni Sergio, masasabi ko lang kay Mami Camille, sana wag niyong kakalimutan na competition yan at di tayo sure na laging kayo ang mananalo. What if one day matalo kayo? So, kumusta? Anong mararamdaman ng anak mo? Lalo kung hindi siya handang matalo dahil sa kulang ka ng paalala sa anak mo. At dahil sa tinuruan mo, Camille, yung anak mo, na dapat palagi kang panalo. What if nga natalo? Kasi definitely, Mami Camille, marami ang mas maganda, mas magaling sa anak mo. Sa lahat ng mga magulang dyan, yan sana ang palagi niyong tatandaan. Meron at merong mas maganda, mas magaling, mas talented, mas matalino kesa sa anak ninyo. So it's your job, it's your responsibility to let your child know na you can do your best, you can do better than before, but always remember na I am here to accept you as you are. Na I am here to love you regardless kung ikaw yung pinaka-the best o ikaw yung pinaka-kulelat. Kasi kamarkada, aanhin mo yung mataas yung IQ, matalino, ang daming, achievements, kung emotionally damaged naman yung bata. 'Di ba? Kasi walang patutunguhan yun. Those are just awards, accolades. Madadala ba niya yun sa pagtanda niya? Pag tumanda na siya, lumipas na yung mga awards na yun, wala na yun eh. Nakuha niya yun ng bata siya. Bakit pag kumuha ba siya ng career, ng trabaho, pag sinabi ba niya, okay, beauty queen ako ng ganitong barangay, you think tatanggapin na siya ng school na yon? Bakit beauty queen siya ng ganitong barangay? Diba? So, yung i-prioritize nyo is winning in terms of, the mental and emotional competition sa anak ninyo. Diba? More than yung mga trophy, medals na mga ganyan-ganyan. Kasi aanhin nyo nga yan. Aanhin nyo ang pera, aanhin nyo yung mga prizes, yung mga recognition ng mga ganyan, kung hindi naman kayang i-handle ng anak mo ang iba't ibang klase ng emosyon. So one day, isang araw, lalagapak yung anak mo kasi hindi niya kinaya yung iba't ibang mga problemang dumating sa buhay niya. Kasi all her life, tinuruan lang siya kung paano ang pakiramdam ng nasa itaas ka. Diba? So, yeah. I'm sorry, Mami Camille, ha, kung sunog na sunog ka sa akin. Sumulat ka eh. Ako yung naano mo eh. Ako yung nasaktuhan mo eh. Si Paul Reboriano, if sasali lang, sali lang, manalo, need maging happy, and be happy also for them. Oo, yun, ganun yun. Hindi yung parang katapusan na ng mundo pag natalo yung anak ninyo, Diyos me. Dito tayo sa sa YouTube channel natin. Sabi ni Riven Del Rosario, competing against each other's success is not a real victory. Very true. Kasi pagdating sa mga competition, kung sino yung nanalo, yeah, you can call it a victory, competition-wise. Pero kung sino yung happy at, yung madaling nakatanggap ng mga situation, feeling ko yun ang tunay na panalo. Yung nag-enjoy lang talaga doon sa competition, yung talagang alam niya na I gave it my all, I did my best, at natalo ako, pero you know what? Hindi ako malungkot. Parang happy lang ako kasi nag-enjoy ako sa experience, I was able to meet a lot of people. Yon ang tunay na panalo. Oo, kasi yung happiness na yon, dadalhin niya yon in the coming years at sa mga iba't iba pang mga competition. I feel like yun ang tunay na panalo. Meron sinin sa akin si Makoy, sabi niya, pansinin mo naman kami, DJ Bea. Gusto ko sana
kung kaya kong basahin yung pangalan mo. Nakakaloka. Ayan, naubo tuloy ako. Okay, yung sa YouTube channel nag-comment na, pansinin mo naman kami, DJ Bea. Una sa lahat, sinong kayo? Pangalawa, paano ko babasahin ang pangalan mo? Okay, comment ka ulit. Sabi ni Gail, huy Camille, mapapressure anak sa taas ng expectations mo. Oo, 'di ba? Hinay-hinay din tayo sa expectation. Turuan natin yung anak natin to do their best. Pero wag nating isaksak sa ngala-ngala ng anak natin yung mga expectations natin. Kasi hindi tayo yung anak natin. Okay? May sariling, eventually may sariling life at may sariling path yung anak natin. We can only guide them but we cannot dictate them na, anak, dapat ganito ang buhay mo. Okay? Pagka mga ganito talaga, Gina G talaga ako. Oo. Diba? Ano pa mga comment nyo? Wala na. Sabi ni Mark Louis, Espiritu, ang importante, nag-enjoy. Yun dapat ang yung nag-enjoy, yung naging, anong tawag dito, yung genuine happiness at yung ngiti talaga sa face ng anak ninyo, ng mga bata. Oo. Halimbawa, eto very hindi siguro napapansin ng mga magulang. Yung sa mga malilit na bata, di ba may mga nilalagyan ng mga stars yan, pag very good? Kapag kayong anak ninyo hindi nalagyan ng star, huwag niyo ipakita na disappointed kayo. Oo. Kasi, yes, bata pa sila, pero mararamdaman nila na disappointed ka. So, ang mangyayari, next time na hindi sila makatanggap ng star, matatakot na yan sa inyo. Matatakot na yan umuwi, kakabahan na yan. Gusto mo ba ganun yung anak mo? Matatakot na humarap sa'yo. O kaya, hindi na magkukwento sa'yo anong nangyayari sa school for the fear na ma-disappoint ka or mapagalitan mo siya. Diba? Not everything nang nangyayari, not all the awards sa school, alam mo yon, will dictate kung ano sila in the future. Kasi ang dami kong mga kaibigan na olat sa school, pero they're doing really well in real life. Well, hindi ko sinabi yun para gawing excuse ng mga bata dyan na wag mag-aral. Oy, sabi ni DJ Bea, okay lang daw, di galingan sa pag-aaral kasi magiging okay din naman daw pag tanda, ganyan. Hindi yun ang ibig ko sabihin, ha? Wag kayong asyumero dyan, ha? What I'm saying is, hindi yung mga awards na yon ang sure answer para maging successful ang isang bata. It will always be the relationship of the bata sa mga magulang. Okay? Yun. Maganda na yung bata gagawin yung best niya dahil yun talaga yung gusto niyang gawin, dahil gusto niyang improve yung sarili niya, at hindi dahil gagawin niya yung best niya kasi ayaw niyang mapagalitan mo siya. How sad is that? Diba? Anyway, wala na kayong comment? Okay, sige. Magpapasalamat na ako dahil oras natin 2:10 na. Thank you so much mga kamarkada for joining me. Kahit ba solo lang ako ngayon, huwag kayong mag-alala, makakasama natin si Popoy in the next few days. Okay, so hashtag Dear MOR, mabuhay kayong lahat. And again, maraming salamat for joining me. This has been Gorgeous B, Bea Bells. At gaya ng palagi namin paalala every day, you stay safe, you stay healthy, stay in love, at ang pinaka-importante, stay happy. Bye-bye!